Dear Kapuso, sabi nila, wala daw taong pangit. Pero ang totoo, nakalakhan ko ang salitang ito sa aking sariling pamamahay. At mismong mga kapamilya ko ang tumatawag sa akin nito. Hindi naman talaga ako pangit, ngunit kapag itatabi ako sa mga kapatid ko, nagiging pangit talaga ako. Ewan ko ba kung bakit hindi ako nagmana sa kagandahang pisikal ng mga magulang ko. 4 po kaming magkakapatid. Kambal na babae ang aming panganay na sina Ate Carla at Ate Carol. Bunso naman namin si Andrew. Si Ate Carol lumaking exposed sa mga beauty contest. Marami siyang trophy sa bahay at nasa 80% ng kabuuang bilang ng mga photo album sa bahay ay mga litrato ni Ate Carol. Maganda rin si Ate Carla, syempre kambal sila. Pero noon pa man ay kinu-question na ang kanyang sexualidad. May pagka-tomboy kasi siya noong bata pa lamang siya. At ngayon nga ay ganap na siyang tibo. Si Andrew naman ang paborito ng lahat dahil sa kanyang kakyutan. Ang kanyang mukha hindi nalalayo sa mukha ni John Lloyd Cruz. Ako? Gusto niyo rin bang malaman ang itsura ko? Pues wala sa refleksyon ng salamin ang kagandahan ko. Nasa puso. Nasa palad ko. Paano yon? Malabo ba? Parang nasa palad ang kagandahan ko. Mamaya po malalaman nyo. Ngunit bago ang lahat, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Jeline at ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Nakokornihan po talaga ako sa aking teenage life. Hanggat maaari ayaw kong balikan pero alam kong kailangan para naman sa ganon ay mabuo ang kwentong ito. 3 beses naman ako nagka-boyfriend nung high school ako. 2 simple at 1 gwapo. 3rd year high school ako nung maging boyfriend ko si Aris. Siya yung gwapo. Pero hindi kami nagtagal ni Aris kasi parang hindi niya sinasadyang maging kami. We used to be good friends bago kami naging mag-on. Mabait ako sa kanya kasi nga crush ko siya. Like, lahat ng kailangan niya at mga bagay na wala sa kanya, gaya ng assignment, pera, project, etc., etc., dapat meron ako para may ma-share ako sa kanya. Minsan, nagipit siya sa pera. Yung allowance ko for the whole week, pinautang ko sa kanya. Sa sobrang tuwa niya, bigla niya akong niyakap at saka hinagkan sa mga labi ko. Sa gulat ko na itanong ko sa kanya, Aris, bakit mo yun ginawa? Ang sagot niya, kasi G, mahal kita at saka ang bait-bait mo sa akin. Ang sagot ko naman, mahal din kita Aris, noon pa. Sana hindi ka magbabago G. Sabi pa niya sabay hawak sa kamay ko. Sumandal naman ako sa balikat niya habang parang lumulutang ako sa biglaan at hindi inaasahang tuwa at ligaya nung araw na yon. Kinagabihan, para akong tangang pinipisil-pisil ang mga labi ko na para bang gusto ko sana'y nakalapat pa rin ang mga labi ni Aris sa mga labi ko. Halos hindi ko maitulog ang sobrang kilig na yon. At ang sarap isipin, Kapuso. Ang sarap isipin na ang lalaking matagal ko nang gusto ay siyang nag-award sa akin ng aking ever unforgettable first kiss. Kaya lang nung sumunod na araw ay dusa na para sa akin dahil kay Aris. Bigla kasi siyang nanligaw sa magandang si Lorian sa kabilang section. Dahil doon, syempre ay umiwas ako kay Aris. Ipinaramdam ko sa kanya na galit ako. At siya naman ay drumama sa akin ng ginto isang hapon. Jeline,
Bakit mo ako iniiwasan? Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay iniwan ko siya. Inasahan kong hahabulin niya ako pero hindi niya ginawa. Naisip ko din, hindi naman kasi ako kagandahan para habulin ng gwapong katulad niya. Nung sumunod na araw, bigla siyang lumapit sa akin. Alam mo noon, Kapuso, ay gusto ko na siyang makausap at gusto kong marinig na mag-sorry siya at mag-explain. Pero hindi yun ang ginawa niya. Pera ang inabot niya sa akin, sabay sabing, "Oh, eto na yung utang ko sa'yo. Akala mo yata hindi ko babayaran kaya naggagalit-galitan ka." Hindi naman ako naniningil sabi ko. Bakit iwas ka ng iwas? Tinanong mo pa. Siyempre hindi ko alam ang rason kaya tinatanong kita. Ganon. Grabe ka naman, Aris. Lantaran ng panliligaw mo dyan sa kabilang section tapos itatanong mo sa akin kung bakit ako nagkakaganito. Ano akala mo sa akin, manhid? Pagkasabot ko nito, Kapuso, ay napatitig siya sa akin at saka siya nagsalita. Teka lang, Jeline. Nagsiselos ka? Natural. At bakit? Ito ang simpleng tanong na hindi ko nasagot. Jeline, hindi naman tayo, di ba? Wala tayong relasyon. Hindi kita niligawan. Pero, Aris, sinabi mo na mahal mo ako. Oo, sinabi ko yun. Pero bilang isang kaibigan lang ang pagmamahal na yon. Yung halik mo sa akin, dito sa lips ko, pagkaibigan lang ba yon? Ewan. Hindi ko yan sinasadya, Jeline. Sorry. Hindi ko alam kung bakit kita hinalikan noon. Nakakahiyamang ikwento ang parting ito ng high school life ko, Kapuso. Pero nagdulot din sa akin yon ng pagkauntog sa katotohanang hindi nga talaga ako bagay sa gwapo. Masakit tanggaping nangyari yun sa akin at sobrang hirap ding harapin ang mga sumunod pang araw sa buhay ko noon dahil kaklase ko nga si Aris at sa bawat pagkakataong makita ko siya'y hiya at sakit ang magkasabay kong nararamdaman. Kung malakas lang sana ako sa mga magulang ko, magpapatransfer sana ako ng school pero hindi kasi ganun kalakas ang dating ko sa kanila. Siguro kung si Ate Carol ako, baka ora mismo ililipat nila ako ng school. Mahina kasi ako sa parents ko, lalo na kay Mama na siyang mas kadalasang nagdedesisyon sa pamamahay namin. Si Papa trabaho lang ng trabaho, abot lang ng abot ng pera kay Mama. At dahil si Mama ang manager, siya ang nasusunod. Mabait naman si Papa sa akin. Siya yung parang pantay-pantay ang tingin sa aming magkakapatid. Hindi naman sa pagpapaawa, pero talagang ramdam ko noon pa man na mahina ako kay Mama. Sina Andrew at Carol ang nakalalamang sa espesyal na atensyon ng aming ina noon. Mabuti nga si Ate Carla, hindi mapaghanap ng atensyon May ugali kasi si Ate Carla na gusto niyang nagsusolo siya lagi. Parang wala siyang pakialam sa amin. Sina Andrew at Ate Carol talaga ang may eksena at ang may gustong laging bida. Ako din dati nagdidemand din ako noon, pero nung magkaisip na ako, natanggap ko na talagang hindi ako pwedeng pumantay sa pagtingin ni Mama kina Ate Carol at kay Andrew. Naalala ko pa nga ang sinabi ni Tita Mengay noong first year high school ako. Ang sabi na Ate Mengay, "Paano naman kasi, Jeline? Wala ka man lang naiyaakyat na karangalan sa pamamahay nyo. Kahit isang medalya o trophy man lang, wala. Kaya paano matutuwa ang mama mo sa'yo? Aber, sabihin mo nga." Naalala ko rin nung second year high school ako, birthday ni Mama noon. At nagregalo si Papa sa kanya ng bagong sala set na may napakalaking center table. Sa ilalim ng center table ay may lalagyan ng mga photo album.
So yung mga photo album namin na dati nakatago sa cabinet, inilabas ni Mama. Maliban lang sa 2 photo album na naiwan pa rin sa cabinet. Yung photo album ng parents ni Papa at yung photo album ko ang naiwan sa cabinet. Na para bang, hello, bakit naman ipapakita sa mga bisita ang mga photo album ko? Gusto kong umiyak noon. Pero sa halip na isiksik ko din ang photo album ko sa espesyal na lalagyan sa ilalim ng bagong center table, ay kinuha ko na lang yon at itinago sa cabinet ko sa kwarto ko. Nandun lahat ng picture ko mula maliit ako hanggang sa pinaka-latest picture ko ng high school na ako. Sa mga litrato ko nung maliit pa ako, parang mahal na mahal naman ako ni Mama kasi karga-karga niya ako sa mga litrato ko, hinahagkan, magagarbo din ang mga birthday party ko ayon sa mga litratong yun dahil maraming balloons, malalaking cakes, maraming regalo. Nagtataka lang talaga ako dahil nung lumaki na ako, naglaho na ang espesyal na pagturing sa akin ng aking ina. Kaya nga nung nagdudusa ako dahil sa ginawa sa akin ni Aris, wala man lang akong mapagsabihan ng sama ng loob ko. Kahit sa mga best friends ko na sina Janice at Judith, hindi ko magawang masabi sa kanila dahil alam kong pagtatawanan nila ako. Lalong hindi ko kayang sabihin sa mama ko dahil alam kong mas malakas ang magiging tawa niya sa akin kahit naliligo na sa dugo ang puso ko. Hindi kagaya ni Ate Carol, masugatan lang ng konti, matataranta na si Mama sa pagkuha ng Betadine. Ang tagal din kapuso bago ko nalagpasan ang sakit na idinulot sa akin ni Aris. Laking pasalamat ko nga noong 4th year na ako, na-demote ako ng section. Sanhi yun ng problemang idinulot sa akin ni Aris kaya bumaba ang mga grades ko. Napunta ako sa section 3. Naiwan sa section 1 si Aris. Pinagalitan at nilait ako ni Mama nung ma-demote ako ng section at ng mga kapatid ko noon, pero okay lang. Sanay na ako sa kanila. Inisip ko na pabor pa rin sa akin ang pagkakademote ko dahil makakatulong yon sa akin para makamove on. Lalo na't agad dumiga sa akin ang kaklase kong si Wesley. Ang ganda ng pangalan, di ba? Wesley. Saan ka pa? Pero ang mukha, hindi rin nalalayo kay American negrong artista na si Wesley Snipes. Pero huwag ka, napakaputi ni Wesley. Kung yung Hollywood actor na si Wesley Snipes ay negrong-negro, kabaliktaran siya ng Wesley ko. Yun nga lang, pareho silang hindi nalalayo ang mukha sa kabayo. Kaya nga, ang pang-asar nun kay Wesley ay White Horse. Yun ang pang-asar sa kanya. Kakantahan pa nga siya kapag aasarin siya eh. Ganito yung kanta. If you wanna ride, to ride the white horse. Ganun po, siya asarin. Wala akong nararamdaman para kay Wesley. Sa totoo lang. Pero alam mo kapuso, napakabait niya sa akin at lagi akong espesyal sa kanya. Kaya hinayaan ko lang siyang manligaw sa akin. Hindi ko naman alam na paglaon ay mahuhulog din pala ang loob ko sa kanya sa kabila ng itsura niya. Pero alam mo ba kapuso, na sa kabila din ng kapangitan niya, lolokohin pa pala niya ako. Bigla na lang siyang huminto nagpag-aaral at pagkaraan ng ilang araw sumabog ang balita sa classroom namin na may nabuntis pala siyang taga sa kanila. At ang pangit na si Wesley, sa maniwala kayo't sa hindi, napikot pa, kapuso, napikot pa. Nagdamdam ako sa ginawa ni Wesley. Nakakahiya mang aminin kapuso, pero iniyakan ko rin siya kahit papano. Pero in fairness naman to myself, ay mas malamang nadulot ng insulto ang sakit na naramdaman ko. Buti na lang,
agad ding may tumulong na naman sa akin para makalimutan ko si Wesley. Siya ang nagsabi nun. Ang sabi niya, tutulungan kitang makalimutan mo si Wesley, Jeline. Ganito ang sinserong salitang binitawan ni Alfie. Classmate ko din nung 4th year high school na ako. May itsura din si Alfie. Masama nga lang. Pero hindi niya alam. Kasi ang alam niya, gwapo siya. Oo, maporma siya kasi may kaya talaga ang pamilya niya. Lagi siyang mabango, kahit maitim at laging plansyado ang uniform niya at marami siyang accessories sa katawan. Kung hindi nga lang siguro nakakatawang pagmasdan na kaliwat kanang kamay niya ang may relo, gagawin niya eh. Mabuti na lang at alam niyang hindi okay. Kaya ang ginagawa niya, MWF siya nagpapalit ng relo. May hikaw din siya pero tinatanggal niya kapag papasok siya ng gate. Tama, ganon siya. Ang alam niya, gwapo siya, pero siya lang ang nakakaalam nun. Feeling lang, ganon. However, na-touch naman ako sa concern niya sa akin. Inulit pa kasi niya after 1 week ang sinabi niyang yon nang makita niyang malungkot ako sa isang sulok sa classroom. Nilapitan nga niya ako at ang sinabi niya, Jeline, wala kang mapapala sa pagmumukmok. Papangit ka lang yan, sabi niya. Napatingin ako sa kanya kapuso para sukatin ang sinseridad niya sa sinabi niyang yon. Feeling ko kasi maganda ako at may taong concern na baka pumangit ako. Ang birada pa niya, nandito lang ako, Jeline. Nandito lang ako. Isang taong hindi manluloko sa'yo. At gaya ng sabi ko sa'yo, tutulungan kitang malimutan mo si Wesley. Sinagot ko si Alfie after 3 weeks na panliligaw niya. Wala akong pakialam sa mga naririnig ko sa mga classmates namin. Basta ang gusto ko noon, ayokong graduate ng high school na wala akong boyfriend. Ayokong graduate ng loveless. Kaso bago pa lang ako mag-graduate ay umentrada si Mama sa akin. Nakarinig daw siya ng balita na papalit-palit daw ako ng boyfriend. Ang tirada niya sa akin, yung mga ate mo nga, lalo na ang ate Carol mo, sa ganda niyang yon, hindi pa nakikipag-boyfriend. Ikaw naman papalit-palit ka ng boyfriend. Hindi ako umimik kasi agad kong naramdaman na ikino-compare na naman niya ako sa kanyang magandang anak. Hoy, ikaw, Jeline, okay lang sa akin na hindi ka nakakapag-akyat ng karangalan dito sa bahay na ito. Pero please lang, huwag kang mag-uwi ng kahihiyan sa pamilyang ko. Hindi pa rin ako nag-react sa sinabing ni Mami. All I thought ay hindi papansinin ni Papa ang pinuputak na yun ni Mama, pero mali ako. Nakialam si Papa and for the first time ay nakarinig ako ng masakit mula sa aking ama. Baka pinaglalaroan ka lang ng mga lalaking yun, Jeline. Iwasan mo sila. Bakit naman po nila ako paglalaroan? Dahil ang alam nila, porque siguro hindi ka maganda, madali ka nilang makuha. Hindi na ako nagsalita pa. Yun ang isang bagay na natutunan ko kay Mama para huwag lalong masaktan at mapasama, tumahimik na lang. Umiyak ako sa kwarto ko, pero agad bumukas ang pintuhan ng kwarto ko. Nang hinayang ako dahil hindi ko pa yun nailak. Nakita tuloy ni Mama na nagpupunas ako ng luha ko. At ang sabi niya, anong dinadrama-drama mo? Nasasaktan ka sa mga narinig mo sa amin ng papa mo? Totoo lahat yung Jeline. At ewan ko kung saan ka nagmanang ng ganyang kalandian mo. 4th year high school ka pa lang. Papalit-palit ka na ng boyfriend. Baka ikaw pa nga siguro tong naniligaw sa mga lalaki. Dahil yung Aris na yon, kilala ko yon. Kapitbahay ng kumari ko yon at alam kong gwapo yung batang yon. At paano naging boyfriend yon kung hindi ikaw mismo ang naglandi doon sa kanya? Alam mo, kapuso, sa sinabing ito ni Mama, hindi na ako nakapagtimpi pa. Sinagot ko na siya. Oo na. Pangit ako. Malandi ako. Sige na, lainin niyo lang ako para lalo ako magtaka kung kayo pa talagang ina ko.
Nakatikim ako ng sampal mula kay mama nung sigawan ko siya. Nagmarka ang sampal niyang yon, hindi naman sa mukha ko pero sa isip at puso ko. Nagsorry din siya sa ginawa niyang yon. Nabigla lang daw siya pero huli na. Nasaktan na ako eh. 'Di ba? Nasaktan na ako. Buti nga wala ang mga kapatid ko noong araw na yon. Ang kambal kong ate, college na sila noon. Sa Manila, si Ate Carla. Sa Baguio naman si Ate Carol. Si Andrew, second year, high school pa lang noon, pero wala siya sa bahay noong araw na apihin ako ng mga magulang ko. Brinake ko si Alfie para walang masabi ang chismosang nagraradar kay mama ng tungkol sa eka nga nila'y paglalandi ko. Maraming tanong si Alfie kung bakit ko siya biglang binibreak. Para hindi naman siya masaktan, binola ko na lang. Ang sabi ko, pakiramdam ko kasi Alfie, hindi talaga tayo bagay. Guwapo ka. Samantalang pangit ako. Ganito ang tirada ko pero alam mo kung anong sagot niya? Jeline, mahal kita. Hindi importante sa akin kung hindi ka maganda. Hindi ako nakasagot agad. Hinawakan pa niya ang kamay ko pero tinabig ko ang kamay niya. Alfie, masyado kang gwapo para sa akin. Alangan ako sa'yo. Pinagdiinan ko pang sabi, kahit labag ito sa kalooban ko, pero talagang makapal ang mukha niya dahil ang sagot niya sa akin ay ganito. Okay, ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mo, edi break. Nagpa-good shot ako sa parents ko nung bakasyon after graduation ng high school. Inasahan kong baka Maynila o Baguio din ako mag-aaral. Pero sumapit ng enrollment, hindi man lang sila nagtatanong sa akin kung saan ko naman gustong mag-aral. Ako pa ang lumapit sa kanila para tanungin kung saan ako mag-i-enroll. At ang sagot ni Mama ay napaka-casual. Diyan ka na lang sa Apari. Napaka-casual na sagot ni Mama yon. Gusto ko nang magwala noon pa man kapuso pero mabuti na lang at sumabad si Papa. Mahirap kasi ang buhay ngayon, anak. Pero kung gusto mo, sa Tugigaraw ka na lang. Masama pa rin ang loob ko noon pero umokay na lang ako. Ganun talaga eh. So nag-enroll nga ako dyan sa Tugigaraw. Kami ng best friend kong si Janice ang magkasamang nag-enroll at naghanap ng kasera namin pagkatapos ng enrollment. Sa paghanap namin ng kasera, marami kaming napagtanungan pero puno na lahat. Hanggang sa mapadaan kami sa isang lumang bahay na may cute na lalaki sa harap nito. Bigla akong hinila si Janice at kunwari nagtanong kami dun sa cute na lalaki. Oo, meron yata dito, sagot niya. Maputi siya, cute talaga, pero hindi matangkad at hindi rin macho. Maliit pa ang katawan niya, pero ang mukha niya, panalo talaga. Dito ka rin nakatira? Tanong ko sa kanya noon. Oo, border din kami dito. Sagot niyang walang kangiti-ngiti. Kayo? Bakit sinong kasama mo? Mama ko. Sagot niya. Noon ay narating na namin ang kinaroroonan ng landlady na kasalukuyang nagmamando ng mga nagre-repair ng mga sirang partes ng boarding house. Kinausap namin agad at kami naman ay tinanggap niya. Paglabas namin ni Janice ay nasa tarangkahan ulit ang cute na binata. Alis na kami, paalam ko sa kanya. Tumangulang siya pero bago kami tuluyang humakbang palayo ni Janice ay tinanong ko muna ang pangalan niya. Elvin, sagot niya. Noon ay kumapit na ako sa kamay ni Janice pero agad siyang nagsalita. Bes, huwag mong sabihin crush mo yon. Ang bata nun, Bes. Tingin ko, high school pa lang yon, sabi niya. So what? Age doesn't matter naman, di ba? Sagot ko. Habang
noon palang kapuso ay parang nangangarap na ako na magiging sobrang close kami ni Elvin kapag pasukan na at sa iisang bahay na kami nakatira. Kaya lang, nawalan ako ng pag-asa nung pasukan na. At yun nga, magkakasama na kami sa isang boarding house. Ding-ding lamang ang pagitan ng kwarto namin ni Janice sa kwarto nila ng mama niya. Kaya dinig na dinig ko kung paano mag-away ang mag-ina, si Elvin at ang kanyang inang si Ate Sandra. Bastos sa nanay niya si Elvin. Pero hindi ko rin siya masisisi dahil talagang masama naman talaga ang bunganga ni Ate Sandra. Laging nagmumura. Tanga, inutil, gago, bugok. Ganito ang mga salitang naririnig kong tinatawag niya kay Elvin. Hirap sila sa buhay dahil si Ate Sandra ay kung ano-anong trabaho lang pinapasok niya para mabuhay sila at makapag-aral lang si Elvin. 3rd year high school si Elvin noon. Nakakaawa sila lalo na't alam kung ano-ano lang ang kinakain o inuulam nila. Pero kahit hirap sila, kapag pumorma si Elvin, talagang hindi halata na tuyo lang ang inulam niya. Sa kanyang asta kasi at forma at kanyang kagwapuhan, ay mistula siyang anak ng congressman. Minsan nga nag-alok ako kay Elvin ng adobong manok na niluto ko. Alam mo, tinanggihan niya. Napahiya tuloy ako. Pero hindi ako sumuko. Nung sumunod na tanghali, inalok ko na naman siya ng tinolang manok. Umayaw ulit. Pero nung sumunod na araw, inalok ko ulit. Pritong tilapia. Napangiti ako dahil tinanggap niya na may kasama pang napaka-cute na ngiti at malambing na thank you. Iyon ang simula ng closeness namin, ang sweetness naming dalawa ni Elvin. At nasabi ko noon sa sarili ko, pritong tilapia lang pala ang katapat mo ha. Pues, lahat ng klaseng tilapia, ipapatikim ko sa'yo. Naging sobrang close kami ni Elvin to the extent na nakakapanghiram na siya sa akin ng pera kapag gipit siya at madalas yun. Pero binibili niya akong huwag kong ipapaalam sa nanay niyang si Ate Sandra na nakakuha sa akin ng pera. Nangako naman akong hindi ko kasasabihin at siya din ay nangako na magbabayad siya kapag nagpadala ang tatay niya na nasa Maynila. Hiwalay ang mga magulang niya. Ang tatay niya may ibang asawa sa Maynila. Ganun ang kwento. Pero kung minsan daw ay nagpapadala naman daw ang tatay niya at hindi naman daw yun regular. Nung sumunod na semester, biglang nag-transfer si Janice sa Apari. Gipit daw ang family niya at mas magastos daw talaga dyan sa Tuguegarao. Dahil doon ay sinolo ko na ang kwarto namin. At naging tambayan ni Elvin ang kwarto ko kapag nandun ako. Hanggang sa bigla, nanligaw siya. Unang diga niya sa akin, wala kang boyfriend, di ba? Wala. Ligawan kita, gusto mo? Bakit nagagandahan ka sa akin? Oo, mabilis siyang sagot. Wag mo akong ganyanin, Elvin. Walang ganyanan. Bakit? Di ka naniniwala? Basta, ayoko ng ganon. Kasi, dati na kitang crush. Sabi ko. O di, hindi ko na pala kailangan manligaw. Tayo na kaagad. Okay, sabi ko. Napatitig siya sa akin. Hindi nga. Tanong niya. Teka lang kasi, Elvin. Ano bang balak mo? Hindi ako naniniwalang nagagandahan ka sa akin eh. Sabi ko. Bakit, Jeline? Sa tingin mo ba, ang pag-ibig ay para lang sa mga gwapo at magaganda? Hindi naman lahat nadadaan sa itsura, di ba? Siguro, sagot ko. Mahal kita, Jeline. At sana mahalin mo rin ako kahit ganito lang ako. Seryosong sabi niya. Nagkatitigan kami hanggang sa unti-unti.
ay inilalapit ni Elvin ang mukha niya sa mukha ko. Napapikit na lang ako nung maramdaman ko na ang mga labi niya sa labi ko. Pero hindi lang sa halik nagtapos ang tagpong iyon, kapuso. Noong oras ding yon ay naibigay ko kay Elvin ang hindi ko pa dapat ibigay, ang aking puri at dangal, at ang kahuli-hulihang tilapyang maaari kong maipatikim sa kanya. Dumaan ang mga buwan at taon, kapuso. Naging eksperto kami ni Elvin sa pagtatago ng aming relasyon. Napakagaling naming maglihim at pasekretong magsama. Malubha din ang aming pag-iingat para hindi ako mabuntis. Ang allowance ko, hindi ko na solo. Allowance na naming dalawa. Pero kapalit naman nito ay ang kabaitan niya at ang pagmamahal niya sa akin na alam kong hindi ko kayang bilhin o tapatan ng anumang pera o material na bagay. Ramdam ko, mahal niya ako at sincere siya doon. Madalas nga siya ang nagluluto ng pagkain namin, lalo na pagtanghali na wala ang nanay niya. Ganon pa rin sila, laging nag-aaway at madalas akong maawa kay Elvin kapag binubugbog siya ng nanay niya. Hanggang sa isang araw ay napuno si Elvin. 4th year high school na siya noon at 2nd year college naman ako. Lumuluha siya nung lumapit siya sa akin. Iiwan na kita, Jeline. Malungkot niyang paalam. Bakit? Hindi ko na kayang magtiis sa nanay ko eh. Lalayas na ako. Pupunta ako ng Maynila. Hahanapin ko ang tatay ko. Ganun lang, Elvin? Ganun lang? Iiwan mo ako? Ikaw, kung gusto mong sumama. Siyempre, gusto ko. Sasama ako sa'yo. Kaya lang nag-aaral ka. Kahit na. Okay. Ang problema lang natin, wala tayong pera. Noon ako ng problema, kapuso, pero agad din akong nakaisip ng solusyon. Pero hindi ko tiyak kung tama o mali. Basta ang sabi ko sa kanya, maghintay pa tayo, Elvin. Sa enrollment, sa 2nd sem. Ibibigay ng mama ko ang pang-enroll ko. Yun ang gagawin natin papuntang Maynila. Okay, sige. Kakayanin ko pa naman siguro magtiis sa nanay ko ng ilang buwan pa. Pero Elvin, paano magiging buhay natin sa Maynila? Magtatrabaho tayo. Kahit ano, papasukin ko basta wag lang tayo maghiwalay. Ganun ang sabi niya. Noon muli ay naitanong ko, talaga bang mahal mo ako, Elvin? Oo. Mahal na mahal kita. At ito ang tandaan mo. Ikaw lang babaeng mamahalin ko. Sa totoo lang, kapuso, alanganin ako dun sa ideyang kaming dalawa ang kakayod para mabuhay. Pero mas lalo akong hindi sigurado kung kakayanin kong mabuhay nang wala si Elvin sa piling ko. Kaya naman noong enrollment nga for 2nd semester at saktong mapera si mama, pinapakash niya ang tuition fee naming magkakapatid for the whole semester na, para daw baon na lang ang iintindihin niya. Inisip kong parang umaayon talaga sa amin ni Elvin ang pagkakataon. Kulang 15,000 ang dala naming pera nung lumuwas kami. Kahit punong-puno ng pag-aalinlangan, ang puso ko ayos pa rin, kapuso. Dahil sa loob ng bus noong papunta kami ng Maynila, ay yakap-yakap ako ni Elvin. At dahil doon ay wala akong nadamang kahit konting pagsisisi sa ginawa kong pagsama sa kanya at pagsilikot sa pag-aaral ko. Para kaming naghanap ng karayom sa dayamihan noong hanapin namin ang address ng papa niya.
Napakalawak na squatters area sa Commonwealth, Quezon City ang hinalugluhog namin. Umaga pa lang nung dumating kami ng Quezon City pero hapon na nung masukol namin ang tirahan ng kanyang tatay na nadatnan naming nag-aalaga ng bata. Nagulat ito nang makita kami. Yun ang unang pagkikita nilang mag-ama. Pero nakilala siya ng tatay niya dahil madalas naman daw nagpapadala ng litrato niya, si Elvin sa tatay niya. Asawa, yun ang pakilala sa akin ni Elvin sa tatay niya. Tinanggap naman kami pero agad nagbigay ng panuntunan ng kanyang tatay sa aming pagtira sa kanya. Nasa Malaysia daw ang asawa niya, domestic helper doon at wala pang 1 buwan mula nung umalis. Biglaan daw kaya't maliit pa ang anak na iniwan niya sa tatay ni Elvin. Si Elvin naman, ipapasok daw ng trabaho sa pabrika at ako ang magtataang bahay muna. Mag-aalaga ng 2 bata, isang 1-year-old at isang 3 years old. Dahil papasok daw ulit si Tatay Rafi sa pabrika dahil maliit lang daw ang sweldo ng asawa niya sa Malaysia. Wala naman akong choice dahil ginusto ko naman yon. Pero hindi ko maalis sa sarili ko ang makonsensya sa ginawa ko sa parents ko. Niloko ko sila. Pero kung minsan naisip ko rin, hindi naman siguro nila ako masisisi. Dahil ako naghahanap lang ako ng patas na pagturing at pagmamahal na hindi na nila naibibigay sa akin, lalo na si Mama. Samantalang kay Elvin ko lang naramdaman ang pagmamahal na yon. Kaya tama lang naman ako, diba, na hindi na ako dapat humiwalay pa sa kanya kahit gaanong hirap pa ng buhay ang susukumin namin. Hindi ko kasi alam kung paano pa ako makakahanap ng isang kagaya ni Elvin na magmamahal sa akin. Gwapo pa. Para lang maibsan ang pagkakonsensya ko sa mga magulang ko, ay sumulat na lang ako sa kanila at sinabi ko sa kanila ang totoo na nakipagtanan na ako. Pero hindi ko isinulat sa kanila ang address ko para hindi nila ako mapuntahan. Pinilit kong kayain ang mabuhay sa squatter at mag-alaga ng 2 bata, magtrabaho sa bahay ng walang sweldo. Kinaya ko para yon kay Elvin. Hanggang sa di nagtagal kapuso ay ako naman ang nabuntis at masaya si Elvin dahil magkakaroon na kami ng anak. Kaya lang kapuso, bago ko pa iluwal ang batang yon, ay naramdaman ko ang pagbabago ni Elvin. Unti-unti. Lumalamig na siya sa akin at mula nung may cellphone na siya, ay halos ang pagtitext na lang niya ang inaatupag niya kapag nasa bahay siya. Yun na rin ang madalas naming pinag-aawayan. Kasi ramdam kong mayroon na siyang iba. May 8, 2006 ko isinilang si Gregory. Ito ang pangalang pinili ni Elvin para sa aming anak. Magulo na ang pagsasama namin ni Elvin noon. Pero mahal ko pa rin siya. At lalo siyang nagkaroon ng halaga sa akin dahil may anak na nga kami. Alam kong may babae siya, kahit hindi niya inaamin sa akin. Inuunawa ko na lang siya dahil wala naman akong choice. After 1 year, mula nung manganak ako ay umuwi na si Nanay Estela, ang asawa ni Tatay Rafi. Ang mungkahi sa akin ni Nanay Estela noon ay ako naman daw ang mag-abroad. Ako naman daw ang pumunta sa Malaysia. Siya naman daw ang mag-aalaga sa mga bata, pati kay Gregory. Sinabi kong 19 years old pa lang ako pero sabi niya ay madali lang daw yun gawa ng paraan. Ayaw ko sana mag-abroad pero pinilit ako ni Elvin kaya kahit labag sa kalooban ko'y pikit mata kong sinunod ang kagustuhan nila.
Sa Malaysia din ako nagpunta, kapuso, at pinalad akong magkaroon ng napakababait na amo. Baog ang amo kong lalaki kaya't wala silang anak. Maluwag pa nga sila dahil okay lang sa kanila na mamasyal ako kahit hindi ko day off kapag wala akong trabaho, habang sila ay nasa mga trabaho nila. Kaya naman nakakapamasyal talaga ako, lalo na sa eskwelahang malapit sa kondo kung saan kami nakatira. Sa school kasi ay maraming Pinay na yaya, nag-aabang at nag-aatid ng kanilang mga alaga. Doon ay nagkaroon ako ng kaibigang Pinay. Si Rosella ang naging best friend ko doon, at si Rosella noon ay mayroong textmate boyfriend na Malaysian. Noong mag-meet sila ay isinama nila ako, kaya't naging chaperon nila ako. Napaka-sweet nila sa isa't isa, kaya naman hindi ko mapigilan noon ang masabik din sa asawa ko. Pero nasasaktan lang ako kapag nimimiss ko si Elvin, dahil alam kong habang nasasabik ako sa kanya, ay mayroon naman siyang kapiling na ibang babae. Alam ko yun, kapuso. Alam kong bahagi yun ng dahilan ni Elvin kung bakit gusto niya akong umalis. Upang lalo siyang magkaroon ng kalayaang gawin ang gusto niyang gawin. Natapos ang 2 taong kontrata ko, kapuso. Pero hanggat maaari ay ayaw akong payagan ng mga amo ko dahil gustong-gusto nila ako. Kaya lang nasasabik na ako masyado sa aking anak kaya't umuwi ako. Wala akong dalang pera kundi ang huling buwang sweldo ko lang dahil lahat naman tuwing sweldo ay pinapadala ko kay Elvin. Pagdating ko, si Tatay Rafi ang sumundo sa akin sa airport. Hindi raw niya mahagilap si Elvin. Kahit nung nasa bahay na kami, wala pa rin si Elvin. At tubili, kinausap ako ni Nanay Stella. Ang sabi niya, kailangan ko raw mahalin ang sarili ko at ang anak ko, at kailangan kong gumawa ng desisyon. Kung mananatili ako sa relasyon namin ni Elvin at magmumukhang tanga, o humayo na lang, total, hindi naman kami kasal. Mahal ko po si Elvin. Ganito ang sagot ko. Ang pagmamahal na yan ang maglulugmok sa'yo sa miserableng buhay, Jeline. Ganito ang sabi sa akin ni Nanay Elsa, matapos niyang sabihin sa akin na may iba nang kinakasama si Elvin. Umiyak ako ng ilang oras hanggang sa dumating si Elvin, ngunit halos hindi man lang niya ako matingnan. Hindi rin niya ako inimikan. Kumain siya. Pinanood ko lang siya pero agad ding aalis, pero hinarang ko siya sa pinto. Agad siyang nagsalita. At ang sabi niya, kapuso, kunin mo ang anak mo kung gusto mo. Umalis kayo. Wala akong pakialam kung saan kayo pupunta. Ganito ang sinabi niya, tsaka niya tinabig ang kamay kong nakaharang sa hamba ng pinto. Umalis siya at usok ng sigarilyong ibinugan niya ang iniwan niya sa akin. Muli akong lumuha. Pero hindi ako makapag-isip. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa naisipan kong umuwi sa amin, pero iniwan ko muna ang anak ko kay Nanay Stella. Madilim na nang makarating ako sa harap ng bahay namin at bunganga kaagad ni Mama ang narinig ko. Malakas at galit. Si Andrew ang pinagagalitan niya. Narinig ko siyang nagmura, pero nagulat ako nang magmura din sa kanya ang kapatid kong si Andrew. Kasunod nun ay bulyaw ni Papa ang narinig ko, mas malakas, mas galit. Nagmura din kay Mama, hanggang sa maingay na, hanggang sa magulo na. Napaiyak na lang ako, kapuso. Nagtataka kung bakit ganun na ang pamilya ko.
Bakit si Papa matapang na? Bakit si Andrew wala ng galang kay Mama? Subalit sa kabila ng pagtatakang ito ay nanaig sa akin ang takot at pagdadalawang isip na magpakita sa kanila. Kaya umalis ulit ako at bumalik ng Maynila. Ngunit sa bus pa lang ay may tinawagan akong tao. Ang sabi ko, I will be back there. Please accept me again. Yun ang pakiusap ko sa aking among babae sa Malaysia. At ang sabi niya, I am very thankful that you will come back, Jeline. We will wait for you here. We will wait for you. Umayag si Nanay Stella na iwan ko muna sa kanya si Gregory, ang anak namin ni Elvin. Kahit alam kong halos walang pakialam si Elvin sa anak niya. Madali lang akong nakabalik ulit ng Malaysia. Umalis ako na hindi na ulit nakausap si Elvin dahil namirmihan na siya sa apartment nila ng babae niya. Yun daw ang babaeng gusto talaga niyang pakasalan. Kalalapag ko pa lang noon sa airport sa Kuala Lumpur, nabasa ko ang text ng boss ko sa isang phone ko. Hindi raw niya ako masusundo dahil busy sila, pero mayroon daw nagpresentang tao na susundo sa akin. Matapos ng ilang minuto, nasa waiting area na ako. Ipinasok ko ang roaming SIM card ko sa isang phone ko upang matextan ko si Nanay Stella. Pero napansin kong may mga text si Elvin. 2 message na nagpaiyak sa akin ng sobra. Ang unang text sa akin ni Elvin, sorry sa mga nangyari. Sana maunawaan mo ako kung bakit nagagawa ko sa iyo to. Sinusunod ko lang ang gusto ko. Mahal na mahal ko si Ria. Siguro, tama na yung mahabang panahon na pagsasama natin. Pasensya ka na. At ang pangalawang text niya, gusto sana kitang sisihin kung bakit nangyari ito. Sa totoo lang, Jeline, ang tagal kong dinaya ang sarili ko na mahal kita. Pero ang daming nawala sa akin dahil sa'yo. Dahil hindi mo ako hiniwalayan. Maraming nawala sa akin. At ang pinanghihinayangan ko sa lahat ay hindi ko na-enjoy ang kabataan ko dahil sa'yo. Masakit ang dating sa akin ng mga text na yun ni Elvin Kapuso. Ang alam ko, minahal ko siya ng sobra. Ibinigay ko lahat. Nagsakripisyo ako. Sinira ko ang buhay ko dahil sa kanya. Pero yun pala, pinagsisisihan niyang nakasama niya ako. Pinagsisisihan niyang nagkaroon kami ng relasyon. Grabe ang pag-iyak ko sa waiting area ng airport at wala akong pakialam sa mga nakakakita sa akin. Total, hindi ko naman sila kilala. Humihikbi ako ng bonggang-bongga nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay isang lalaking matangkad at puti ang nakatayo sa harap ko. Nung una akala ko Amerikano. Hawak niya ang litrato ko. This is you, right? Tanong niya. Noon ay dali-daling pinahid ko naman ang mga luha ko. Yes, that's me, sagot ko. You're crying. I hope I can help you. Alalang tanong niya at halata din sa kulay brown niyang mata ang pag-aalala. My name is Edward. I am a friend of your boss. Sabi niya tsaka tumabi sa akin. Tinanong niya kung bakit ako umiiyak noon. Ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya sa balikat ko. Tsaka niya sinabing, cheer up, Jeline.
He is not the last man on earth. In fact, if you can love me, I will promise to love you as much as I can, sabi niya. Inisip kong nagbibiro siya dahil yun ang unang pagkikita namin, pero base sa nakita kong ekspresyon ng mga mata niya, ay hindi siya nagbibiro. Pero sabi ko sa kanya, "You seem to be so fast, Edward. This is our first meeting," sabi ko. "Yes, that's true. But I've known you for so long because your boss keeps on telling me stories about you. And I have this desire to marry a Filipina like you. So, if you learn to like me too, I will take you to New Zealand and we will get married there." Hindi ako nakasagot sa mga sinabing ito ni Edward. Muli ay hinawakan niya ang kamay ko, tsaka muli niyang pinagmasdan ang mukha ko at sinabi niyang, "I know you suffered a lot, Jeline, with the hard life that you had. And I want to make you happy this time. If you just allow me to today. I'm here, and I will always be here for you." Nasa IT business si Edward at siya ang pinadala ng kanilang kumpanya sa New Zealand sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang amo kong babae. Puti siya pero hindi siya Amerikano. Halong Dutch at British ang lahi niya kaya English ang salita. Ayon sa kanya, karamihan daw sa New Zealand ay English at iilan lang ang Maori. Biyudo si Edward matapos mamatay ang unang asawa niya 5 buwan matapos silang makasal. 35 years old na siya nung makilala ko siya at gusto niya nang mag-asawa ulit at yun nga ako ang kinukulit niya. Todo suporta naman ang boss ko sa layunin ni Edward na asawahin ako. May itsura naman si Edward. Cute ang boyish niyang mukha pero masyado siyang matangkad. Sa height niyang 5'10" kumpara sa height kong 5'3". Kaso sa pagdaan ng mga araw, natutunan ko na rin siyang mahalin kaya't pumayag na ako sa kagustuhan niyang makasal kami sa New Zealand. Kasama ko ang 2 amo ko nung magpunta kami sa New Zealand. Sila ang tumayong mga magulang ko. Dati nang may sariling bahay si Edward. Binili niya noong una siyang mag-asawa. Malaki ang bahay at maganda. Doon kami tumira ng mga boss kong Malaysian nung magpunta kami doon ng 2 linggo. Hindi ko sinabi kay Nanay Estela ang tungkol kay Edward sa regular kong pagtawag sa kanya upang kumustuhin ang anak ko. Regular din ang pagpapadala ko sa kanya ng pera para may pantustos sa mga pangangailangan ng aking anak. Matapos ang kasal namin ni Edward, sandali kaming nagbakasyon pa sa Hamilton, sa New Zealand, ang lugar nila Edward. Pero pagkatapos nun ay bumalik din kami ng Malaysia dahil hindi pa tapos ang project ni Edward doon. Nanilbihan pa rin akong katulong ng 3 buwan sa mga amo ko habang naghahanap sila ng kapalit ko. Pero hindi na ako sa kanila nakatira dahil nagsasama na kami noon ni Edward sa apartment niya. Mabait si Edward kapuso, sweet, malambing, at siya ay masasabi kong tunay na hulog ng langit para sa akin. Noong inaamo pa lang niya ako nasabi ko na sa kanya ang tungkol sa anak ko at ang gusto niya ay kunin ko si Gregory at ituturing daw niya itong tunay niyang anak. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon, kung bakit ako umuwi. Mayroon pang kulang 3 buwan si Edward sa Malaysia, kapuso. After that ay kailangan makabalik na ako doon dahil uuwi na kami sa Hamilton, sa New Zealand. Kaya nang umuwi ako dito, at hindi ko inaasahang sa pag-uwi kong ito ngayon, ay bubulaga sa akin ang ilang mga sorpresang buong tatag kong hinarap.
Una, pagdating ko sa bahay ni Nanay Elsa, ay nadatnon kong inaalagahan ni Elvin, ang aming anak. Masaya silang naglalaro. Hindi ko sinabi kay Nanay Estela na darating ako, kaya't alam kong wala silang kaalam-alam na darating ako. Natouch lang ako sa nadatnan kong itsura ni na Gregory at Elvin sa maliit na salas. Nakasakay si Gregory sa likod ni Elvin habang si Elvin naman ay dumalakad na parang baboy. Nagulat si Elvin nung makita niya ako. Nandito pala ang mami mo, anak, sabi niya kay Gregory. Pero hindi ako kilala ng anak ko. Kumusta? Tanong ni Elvin. Gwapo pa rin siya at malaki na ang katawan. Okay lang. Nandito ako para kunin si Gregory. Sabi kong pinilit kong umiwas sa tingin niya. Para kasing anumang oras, kapuso, ay mahuhulog muli ang loob ko sa mga titig pa lang ni Elvin. At hindi ko maaaring itanggi na sa kabilang lahat ng nangyari ay nasa puso ko pa rin siya. Bakit kailangan mo siyang kunin? Ganito ang malumanay na tanong niya. Dahil ako ang ina niya at gusto kong lumaki siya na kasama niya ako. Saan mo siya dadalhin? Sa amin? Sa Cagayan? Sabi ko. Sandali siyang natahimik. At nung magsalita, wala na kami ni Ria, Jeline. Narinig kong sabi niya. Napatingin ako sa kanya, pero hindi ako umimik. Jeline, baka pwedeng tayo ulit. Bakit? Tanong ko. Gusto kong magpakasal tayo para maging legal ang pagsasama natin, sabi niya. Pero sa halip na lumambot ang puso ko noon ay tumigas pa ito, kasabay ng pagtulo ng luha ko. Sa isip-isip ko, ngayon mo pa ako yayayaing magpakasal? Ngayon pang kasal na ako sa iba. Sa isip ko lang yun nasabi. Hindi ko na isatinig sa kanya. May konting sama ng loob pa rin ako, kasi hindi ganun ang gusto kong sagot niya. Ang nais kong marinig, magpakasal tayo dahil mahal kita at gusto kong mabuo tayo bilang pamilya. Pero hindi ito ang narinig ko kay Elvin, kaya ang sagot ko sa kanya, kahit lumuluha ako, kailangan ko ng panahon, Elvin. Oo, mahal kita. Mahal pa rin kita. Pero hindi ako pwedeng magdesisyon ngayon. Hindi rin bukas. Uuwi muna kami ni Gregory sa amin. Pinayagan naman ako ni Elvin. Inihatid pa niya kami sa terminal matapos kong makausap din at makapagpaalam ng maayos kina Nanay Stella at Tatay Rafi. Pero hindi nila alam ang totoong balak ko na dadalhin ko na si Gregory sa New Zealand at hindi na nila makikita pa ang anak ko kahit kailan. Lumuluha pa rin ako sa bus nung pauwi kami ng anak ko dito. Kasi mahal na mahal ko pa rin ang ama ng anak ko. Pero alam kong wala ng pagkakataong pagbigyan ulit ang puso ko sa pagmamahal kong yun kay Elvin. Dahil kasal na ako kay Edward. Pagdating namin sa bahay ng parents ko, nadatnan kong kahabag-habag, kaawa-awa ang itsura ni Mama. Payat, losyang, pangit, at may pasa sa mukha. Bigla siyang umiyak nung makita niya ako. Niyakap niya ako at umiyak sa pagmamakaawa. Naguluhan ako sa sitwasyong yon kaya pinagkwento ko siya. At sa kwento ni Mama ay sobra akong naawa sa kanya. Noong magtanan pala kami ni Elvin ay nag-abroad si Papa sa Saudi. 2 taon siya doon.
At si Mama ay natukso sa ibang lalaki. Nalaman yun ni Papa at ng lahat ng mga kapatid ko. Dahil doon ay nawalan ng respeto at magmamahal ang aking pamilya kay Mama. Lahat sila. Naglayas na raw noon si Mama pero bumalik siya dahil inisip niyang yun ang tama. Pero sa kanyang pagbabalik ay ginawa siyang alipin ni na Papa at ng mga bastos na kapatid ko. Nung araw ding yun kapuso ay pinagbihis at pinag-impake ko si Mama. At habang nag-iimpake siya ay tinawagan ko si Edward. Sinabi kong isasama ko ang mama ko sa New Zealand para may makasama kami. Natuwa naman si Edward pero nagbago nga lang ang plano. Hindi na kami pupunta sa Malaysia. Didiretso na lang kami sa Hamilton sa New Zealand sa July. Pagkagaling namin sa amin ay nagpunta kami dito sa Tugigaraw. Tumira muna kami dito sa hotel habang inaayos ko din ang mga papeles ni na Mama at ni Gregory sa pagdadala ko sa kanila sa New Zealand. Medyo matagal ang proseso dahil maraming kailangang papers na i-accomplish. Nagpunta ako sa dating boarding house namin ni Elvin. Dala ko si Gregory. Gusto ko sanang makita din ni Ate Sandra ang apo niya. Pero wala na siya doon. Matagal na raw siyang umalis at hindi alam ng landlady namin kung saan lugar nagpunta ang nanay ni Elvin. Naisipan kong ding umuwi sa amin at nagpakita ako kay Papa at sa mga kapatid ko. May asawa na noon si Ate Carol pero hirap sila sa buhay. Nagulat si Papa nung makita niya ako. Pero agad niyang naitanong sa akin, may kinalaman ka ba sa pagkawala ng mama mo? Ganito ang tanong niya. Mama ko? Nakatulong ninyo? Oo, nasa akin siya. At hindi niyo na siya makikita kahit kailan. Sabi ko tsaka ako tumalikod palabas ng bahay. Pero sumigaw si Ate Carol. Bastos! Hayop! Yun ang narinig ko sa kanya. Bumalik ako at hinarap siya. Ako? Bastos? Hindi ba't ikaw ang paborito ni Mama noon? Sunod lahat ng layaw mo sa kanya. Pero ngayon inalila mo siya? Hindi ba ikaw ang bastos at asal hayop? Yun ang sabi ko sa kanya. Susugod sana siya, pero namagitan si Papa. Saan mo dinala ang mama mo? Tanong niya. Inaayos ko lang ang papeles nila ng anak ko. Silang dalawa, isasama ko sila sa New Zealand. Yun lang at tumalikod na ako pero pinigilan ako ni Papa. Iba na ang itsura niya. Lumambot na, hindi na siya galit at parang nagmamakaawa. Anak, ibalik mo ang mama mo dito. Pangako tatanggapin ko na siya at patatawarin. Huwag mo lang siyang ilayo sa akin, anak. Matanda na ako. Kailangan ako ng mama ko at kailangan ko rin siya. Sagot ko. Hindi nagsalita si Papa, pero bago ako umalis, ay may sinabi ako sa kanya. Kailangan din kita, Papa. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin si Mama sa'yo. Tsaka, huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Hindi kita pababayaan. Lalo na kapag matanda ka na. Nakita kong tumulo ang luha ni Papa. Niyakap niya ako. Pagkatapos nun ay kinuha ko ang litrato ni Gregory sa wallet ko. Ibinigay ko sa kanya. Pinagmasdan niya ito na parang may pagtataka. Apo mo yan, sabi ko. Muli niya akong niyakap at muli siyang napaluha. Araw-araw akong lumalabas para sa mga papeles ni na Gregory at Mama. Nagbabayad na nga ako ng padulas para mapadali at sabi nila, maghintay pa ako ng ilang araw. Nakakaboring naman dito sa hotel kaya't naisipan kong isulat ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko.
Siguro, hindi ko na maririnig ito pero okay lang. Ang hangad ko lang naman ay mapabilang lang ang kwento ng buhay ko sa programang ito na noon ko pa sinusubaybayan. Hangad ko rin kapulutan din sana ng aral at inspirasyon ng kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Habang sinusulat ko ito ay nasa Hamilton na, sa New Zealand si Edward. Nagbakasyon ulit siya upang maihanda daw ang bahay namin doon para sa pagdating namin ni na Mama at ni Gregory. Sobrang excited siya dahil gustong-gusto niya nang makita si na Mama at si Gregory. Sabi nga niya, I can't wait to be with my big happy family. Mga ilang araw na lang siguro aalis na kami. At gusto kong iwanan ang ala-ala ko sa inyong lahat. Hindi man ako maganda, napatunayan kong wala sa mukha ang kapalaran ng tao. Nasa Diyos. Hindi man ako masyadong pinaboran ng mama ko noon. Hindi ko siya gagantihan dahil ako, ina na rin ako. At alam ko ang hirap maging ina. Kaya dapat lang na ngayon ay susuklian ko lahat ng kabutihan ng ina ko sa akin. Sa unang bahagi ng sulat ko nasabi kong wala sa mukha ang kagandahan ko, nasa palad ko. Ito yun, ang kapalaran kong makilala si Edward at ang magandang buhay na ihahandog niya sa akin. Yun ang kagandahan ko. Ang kagandahang physical ni Ate Carol nasa kanya pa rin, pero hindi na ako naiinggit sa kanya ngayon. Dahil alam kong mas masaya at mas payapa ang buhay ko kesa sa kanya. Hanggat dito na lang kapuso at sana'y mabasa nyo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Number 1 listener ninyo ako kahit noong high school pa lamang ako at alam kong isa itong programang ito sa mamimiss ko ng matagal ng panahon. Salamat po and may God bless you always. Love lots, Jeline. P.S. Kindly play the song I Am Who I Am. Para sa mga kagaya kong hindi kagandahan pero buong puso kong tinanggap kung ano ako. Sana maging aral sa inyo na hindi ninyo kailangang piliting mabago kung anong bigay ng Diyos sa inyo para lang magtagumpay. Tanggapin nyo kung ano kayo dahil yun ang gusto ng Diyos para sa inyo. Ang tanggapin at iyakapin ang ibinigay niya sa inyo. Tanggapin din natin kung ano ang kapalaran natin. Ako si Edward siguro talaga ang bigay ng Diyos sa akin. Kasi kahit ipinaglaban ko at nagsakripisyo ako para kay Elvin, hindi naman kami ang nagkatuluyan. Siguro ngayong patapos na ang kwento ng buhay ko, maraming nagsasabi, yung mga nakarinig ng kwento ko, maaari, sinasabi nila, ang swerte naman niya, no? Nakapag-asawa ng foreigner. Ang ganda ng buhay niya, mayaman na at sa abroad pa titira. Oo, kapuso, maganda ang New Zealand. At number 7 ito sa happiest country in the world. At mabait nga at mapagmahal si Edward. Pero sa tingin kaya ninyo magiging madali sa akin ang kalimutan si Elvin? Sa tingin nyo kaya magiging madali sa akin ang maging masaya at maging maligaya sa piling ni Edward sa kabila ng katotohanang nasa puso ko pa rin si Elvin? Masakit, mahirap, lalo na't kasama ko na si Gregory na kamukhang kamukha pa naman ang ama niya. Siguro paglaon, mawawaglit din ang damdamin ko para kay Elvin. Pagdaan ng maraming taon, hindi ko alam kung gaano katagal. Pero alam nyo sa ngayon, alam kong haharap ako sa matinding pagsubok kung paano ko itatago kay Edward ang mga luha ko.
kapag maaalala ko si Elvin. Sana nga makayanan ko. Till here po at maraming salamat and more power to your program. Again, Jeline.